Or ako ang mag-question? Okay. Ano po yung tatlong stage sa application natin? Tafadalo. Ano yung mga tatlong stage? Anong pangalan nun? Tafadal. Sino yan? Sister Fatima, tafadal. Ano yung tatlong stage na bago Yung, ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung Waalaikumsalam. tatlong stages po, yung preparatory, supposing pagbili ng baril or parang ipinusok mo at may tinamaan. Yun ang preparatory. Second attempted stage, yung pananagutan sa attempted crime. Parang nasa intention yun. Intention pa lang. And ang tatlo is yung attempted crime na. Parang Opo. may pananagutan na sa crime because nagawa ng crime. Opo. Or not. Hinabol na siya. Yun. Ikalasa ko na lang yung yung sa sinabi niyo po. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang batas sa article ng Jordan, ang batas ay di nagkialam sa mga damdamin till lumabas yun sa panlabas na kilos. External acts. Syuru, paggawa ng krimen, ay hindi sapat ang mere intention. Like ang pagbili ng baril o magbasa ng mga manual ng krimen, ang intention na tuparin ang krimen, hindi pinapansin ng batas. So, doon pumasok ang preparatory acts, ang mga hakbang na at pagsunod sa mga hakbang sa paggawa ng krimen, one of the stages na because yun ang first stage, second attempted, and the third is yung attempted crime. Yun lang po so far. Barakallahu fik. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan, Sister Fatima. Mumtaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, Sister Ruwaina. Bismillah. Do you have? Yes, Assalamualaikum po warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Additional po, kasi po yung preparatory stage, yung intention po yun siya. Bumili siya ng baril, pero wala pa siyang nagagawang krimen. So, pupasok dun siya sa intention. Tapos attempted crime, yung pumunta po siya sa bahay ng kalaban, pinaputukan niya, pero hindi tinamaan. Opo. Tapos yung complete na yung crime niya, completed crime, pinatay or natamaan niya na yung taong, doon pa lang siya magkaroon ng kaso. Sa ano po yun, batas yun ng Jordan Doc. Pero po, dito sa Pilipinas, Opo. kahit po yung may balak ka pa lang at nalaman ng taong kagalit mo, pag may nangyari sa kanya, ikaw pagbibintangan, parang attempted na rin yung crime mo. Or halimbawa, may isa kang kaibigan gumawa ng kasalanan, kasama ka doon, kasangkot ka pa rin, accomplice ka pa rin. So, makikita natin doon na sa batas ng Jordan compare sa Philippines, mas maano yung sa batas dyan sa Jordan. Doc. Masya Allah. Barakallahu fik. Dakika, Sister Ruwaina. Sa Philippines criminal law, kapag nagniya ka, yung may intention ka, mere intention, may pananagutan? Sister Raina? According to... Wala kang pananagutan kung walang nakakaalam, Doc. Pero kapag ka, di ba, ay sabagay, wala nga nakakaalam kasi sa loob ng puso mo lang yun. Pero kapag sinabi mo yung intention mo may nakarinig, parang gusto ko yatang ano yung nakawan yung bahay na yun. Hindi sinasadya may nakarinig. Pag nanakawan yung bahay na yun, pwede siyang mag-witness, ikaw yung pananagutin kasi ikaw lang may intention na nakawan yung tao na yun. Opo. Ibig sabihin, sinabi, akhbar, kumbaga, sinabi niya sa isang tao. Maganda, Masya Allah. So, yan po yung, anong tawag dyan? Attempted stage din. Sister. Yung sa intention po na walang nakakaalam, preparatory yun stage. Tapos yung may nakakaalam na rin,
Pero hindi niya nga ano, ikamukha ng example niyo, Budok, papasok na dun siya sa attempted crime. Opo. Opo. Pero, tama po. Sa pag-attempt po sa Article 68 ng Jordan ay nagsisimula kapag may panlabas na kilos. For example, may panlabas na kilos na malinaw na maglayong tuparin ang krimen. For example, ano example natin dyan? For example, sabihin mo doon, pinaalam mo sa kaibigan mo na papatayin ko na si Pulan. So, sa Article 68 po, ay ano mangyari dyan? Attempted na yan. Attempted stage na yan. Bakit? Kasi gagawin na niya, napapatayin niya, pinaalam na niya o nagsisimula na siya sa paglabas na kilos niya. Panlabas na kilos niya. Napupunta na siya doon at kanyang papatayin. Yan po yung attempted stage. Tama po, mashallah, Sister Royna. Naam. Pero nung napatay na ang tao na yon ay magiging ano magiging na? Maging pananagutan siya. Na? Tafaddal. Kapag namatay na yung tao, Doon na siya mapaparusahan, Dok. Kasi nakagawa na siya ng kriminal, doon napapasok yung batas. Mangingialam na yung batas doon sa external. Kasi nagawa niya na act na yun, nagawa niya na. Doon na siya papakialaman ng batas. Although pakialaman din, Dok, ng batas yung attempted, pero mas talagang naka-emphasize dito yung pakialaman, yung completed crime, yung pinatay niya or natamaan niya talaga yung tao na yun. opo. Barakallahu fik. Kasi po ang batas ng Jordan ay kinuha sa Quran at saka Sunnah. Kaya bakit ito ang ginamit natin? Tapos i-compare natin sa saan? Sa Philippine Criminal Law, inshallah. Hindi ko pa na-prepare yung Philippine Criminal Law. Pero unahin muna natin yan tapos i-compare natin sa Philippine Criminal Law kung ano ang sabi nila dito. Sino nakakaalam sa atin? Tafaddalo, maliban lang kay Sister Waina. Okay. Pero sa pagkakaalam ko, Sister Waina, iba naman yung nagniyat ka, yung mujarrad, niyatul mujarrad, ibig sabihin ng niyatul mujarrad, mere intention lang. No? Hindi yung galit ka, no? At naisip mong saktan ang kapitbahay mo, for example, pero hindi mo ito ginawa. Yan po yung mere intention. Wala kang sinabihan na iba, kundi ikaw lang ang nakakaalam. Wala po yang kaso, no? A'malu tahdriya, yung preparatory acts, yung nagbili ka ng mga baril mo, no? Mga kutsilyo, kung ano pang gamit diyan ay wala din ano yan? Wala ring kasalanan. Wala din. Bakit? Dahil po yan sa 69 article Article 69 ng Jordan Penal Code. So, a'mal. Pero pagdating po sa material execution, tanfidhu maddi, ito na po magsimula ng krimen. No? Aktual na pagpatay sa isang tao. Dahil po sa Islamic criminal law, no, sa fiqhul jinaya, lahat kayo may subject na fiqhul jinayat. Islamic criminal law, meron po kayong subject, pero hindi pa ngayon, maybe sa third semester. Insyaallah. La uquba ala mujarradin niyah. Yan po ang sabi. Walang parusa sa intention lamang. No? Ngunit kung may panlabas na gawa, doon pumapasok ang pananagutan. Ano yung panlabas na gawa doon? Tafadhalo. Yung pag nasaktan na ang isang tao. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Any comment? Yalla, barakallahu fikum, jazakillah khairan, Sister Waina. Maganda po, mashallah. Sister Fatima. Sa mga kasama natin, bismillah. Any comment? Additional? The Father, Sister Lina? Sister Lina yan? Ano ang, pero kayo mag-research, okay. Sheikh Abdullah Tani, tafaddal. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Ano yan? Sheikh, Okay, bismillah. isa lang po muna, ay yellow rainfall warning po kami dito kaya medyo na-late po akong maka-online. Walang problema po.
Alhamdulillah dun po sa dagdag ko lang po sa yung, mere intention, pero dito sa Pilipinas kapag siya ay nai-broadcast, for example, siya ay nalaman ng ibang tao at may nangyaring crime, possible na gamitin sa kanya yun bilang circumstantial evidence. Yung, parang may person na mayroon siyang possible na kadahilanan na maaaring siya ang gumawa ng crime, pero hindi pa rin siya ma-persecute dahil sa kanyang pag, broadcast ng kanyang intention o paglalabas ng kanyang pagbabanta. Bagkus, persecute siya sa maparusahan siya sa magiging resulta. Kung mapatay niya yun, tanging yung mga intention niya na nasabi niya sa ibang tao ay gagamitin lamang sa kanya na bilang circumstantial evidence para patunayan na siya yung may possible intention na makagawa ng gano'ng bagay, pero wala pa siyang parusa. So, medyo nalit po ako sa naabutan ko dun sa Al-Ibratu fil Dhahir laysa fil Batin na papasok po siya doon, Sheikh, na yung kapag yung kanyang intention ay hindi naman niya nasabi, hindi magiging wala siyang magiging matatanggap na kaparusahan, dito sa Pilipinas. Bagkus kung ano man yung magiging resulta ng kanyang gawa dahil sa kanyang intention, do'n sa naging resulta ng kanyang gawa, siya mapaparusahan na tinatakda sa mga penalty o mga kaparusahan na tinatakda ng batas ng constitution. 'Yun lang po muna, Sheikh. Barakallahu fiik ya akh, Abdullah At-Thani. Jazakallah khair. Okay, kunin natin yung near intention. Diyan sa baba, kumpleto yung kitab natin inshallah. Hindi naman kumpleto kasi walang kumpleto na kitab. Ibig sabihin, sunod-sunod yan. Hindi pa tapos yung Qaidatul Kanuniya, Qaidatul Suluk. Meron pa diyan sa bababa, marami pa yan inshallah. So kunin natin yan. So ang niya, innamal a'malu binniyat, no?